Hello mga ka-tune in! Welcome back to my YouTube channel. Kwentong good vibes naman tayo ha. Alam ko na lahat tayo ay nangarap o minsang nangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ang sarap kasi ng pakiramdam na meron kang naipundar. Pero mas masarap makarinig ng kwento ba na nakaka-inspire kung paano nabuo at nagkaroon ng katuparan ang ganitong klase ng mga pangarap. Halika, samahan niyo po ako na makinig sa ganyang klase ng kwento na tiyak na nakakataba ng ating puso. Let's go! Aba, 60,000 subscribers na tayo. Salamat sa suporta nyo mga ka-tune in. Sa mga di pa nagsasubscribe, i-click na ang subscribe button, i-like ang ating videos at syempre, panoorin nyo yung mga commercials ha. Thank you! Mga ka-tune in, meron akong ipakikilala sa inyo ha. Bilib ako sa tao na to. Grabe, sipag at diskarte ang kanyang puhunan. At alam nyo ba, yung matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay, natupad. Wow! Hindi ka face mask muna. Ito ng opisina na to ah. May hinahanap ako dito eh. Eh, boss, ikaw ba si Selvin? Opo, Selvin po. Selvin, bro, kumusta ka na? Okay naman po. Buti may pasok kayo. Opo, minimal lang po. Minimal. Paktaw-paktaw po. Ganun. Gano'n kadalas ang pasok niyo nitong pandemic? Kumusta Bali, ako po, ang pasok ko Lunes, Martes, tsaka Miyerkules po. Lunes, Martes, Miyerkules po. Opo. Tapos yung ibang araw? Wala po. Basta every week po siya ganun. Ano bang trabaho mo dito sa PA? Sa marketing po ako. Marketing? So namamalengke ka dito? Hindi po. Sa mga bahay po, yung kami nagpo-promote po. Kayo nagpo-promote. Kasi sino may mga parang kinukuhanan tayo dito mga to. Sino ba itong mga tropa mo na to? Mga sa sales naman po yan. Sales. Sa opisina ko rin po. Sales and marketing pala kayo. 18 taon nang nagsiservisyo sa PA Properties ang 39 anyos na si Selvin Teodoro. Isa siya sa mga itinuturing na pioneer ng kumpanya. Ang hirap dito sa kapag ka naka-face mask ka, medyo mahirap ding magsalita. Nagkakaintindihan naman pero parang may parang ngungu ka ng konti. Pwede ba alisin na natin? Sige po. Nagpa-test naman ako eh. Kami naman po, clear naman po kami lahat sa office po. Ganun ba? So positive ka? Hindi po, clear po. Wala po kaming positive na, negative ka. Ganyan naman po. Hindi, saka lahat ng mga opisina ngayon, gaya nitong PA Properties, mahigpit ang mga protocols eh. Every time po papasok kami, kailangan po may temperature check, tapos meron din po sleep na pinipildapan. Nung bago ka dito sa PA Properties, anong trabaho mo? Sa marketing ka agad? Sa marketing po. Bali, yung una po kasi hindi pa uso yung mga tarpaulin. Ngayon, ang ginagawa ko po, manual po na nagleletra sa mga, yung coco-cloth pa po, yung tela pa. Natatanda ko. Opo, yun po. Tapos, t-shirt printing, umbrella, lahat po ng mga collaterals ng marketing, ako po yung gumagawa. Okay. So, mano-mano talaga, no? Wala pa kami outsource dati, panay kami lang po gumagawa. So, ano yun, marami kayo nung gumagawa nun? Ako lang po. Ikaw lang? Wow! Hindi pala, no? Pati na rin sa sounds at stage sa mga event ng kumpanya, maaasahan si Selvin. Ibang klase talaga. Undergrad ng kursong Industrial Engineering si Selvin pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-asenso. Dahil sa kanyang sipag at talento, naging tuloy-tuloy na ang pag-angat ni Selvin sa trabaho. Hanep, supervisor na siya ngayon. Paano nag-evolve yung trabaho mo dito sa marketing department ng PA Properties? Dumating na po yung time na nauso na yung mga tarpaulin, printing na po. Siyempre, medyo may knowledge naman po ako sa computer. Layout, pa-print, kahit yung mga simpleng text lang. Lumaki na po yung demand ni PA na kailangan na talaga ng may magdi-design na talagang tutok na po doon. Kasi ako po, yung time kong yun, ako po yung naggagawa, at the same time, kami rin po yung nagkakabit.
Kaya yung gawa ko, kabit ko, parang gano'n po. Multitasking. Opo, gano'n po. Tapos nag-hire na sila ng mga additional na manpower. Sila na po yung nagpo-focus ngayon doon sa mga layout. Ngayon, kami na nagsasabi sa designer kung ano yung design na dapat, kung ilan yung kailangan bago na ipaprint. 25 anyo si Selvin nang magsama sila ng asawa niyang si Joy. Kasama ng kanilang 2 anak, tumira muna sila kasama ng magulang ni Selvin. Bakit hindi ka humiwalay sa magulang mo? Bali, yung time na pong yun, mother ko na lang po. Wala na siyang kasama sa bahay. Ngayon, Okay. parang ako na po yung nag-ano sa nanay ko. Anong itsura ng bahay niyo? Malapit po kami, alos malapit kami sa ano po nun, Laguna de Bay. Kaya during na pag may bagyo, may tendency na bumabaha. Ganun. Oo. Kumbaga, hindi mapapanatag ang isip mo Opo, doon, kahit ano? pag umuulan lang, hindi ka makatulog ng maayos kasi baka dire-diretso yung ulan, tumaas yung tubig, ganun. Oo. Ano yung worst na nangyari sa iyo dun sa dati mong tinitirahan? Hindi ko maalala kung undoy po yun eh. Nasa loob kami ng bahay namin. Tapos during yung kalakasan ng ulan, yung bahay namin hindi pa siya pinapasok ng tubig. Pero yung kalsada na papunta sa amin, talagang doon po yung flow papuntang Laguna de Bay. Tumataas na po, wala nang ano. Ako na mismo yung lumabas. Yung mga barkada ko nasa labas lang, hindi naman sila makapunta kasi yung current nga ng tubig, hindi sila makakapunta kasi didiretso sila sa Laguna de Bay. Yung medyo humupa na po, nagpa-rescue ako ng bangka, nilabas ko yung pamilya ko. Yung mabalikan ko lang yung experience mo sa Ondoy, naisip mo ba na katapusan na natin to sa pamilya mo dahil nga sa atin din ng Oo, kasi lumalabas kami ng bahay nun, talagang basang-basa kami. Ang dala lang namin yung damit, tsaka yung mga dokumento lang ng bata, yung bahay, gano'n. As after po nun, inabail ko na yung ino-offer sa akin na dati na housing nga po. Anong sabi sa'yo ni Boss Bing? Yun nga po, ang tagal niya na raw akong inoperan, gano'n. Tumatanggi pa raw ako, ang ganda raw ng community doon sa project, sa mga subdivision, compare sa barangay. Kasi yung mga anak mo, pwede mong pabayaan dyan. Hindi kagaya sa mga barangay, yung nangangamba ka, kung saan mapunta, gano'n. Kasama ng bawat Pilipino sa pagtupad ng kanilang pangarap na makapagpundar ng sariling bahay, ang kumpanyang PA Properties. Sa loob ng 26 na taon, nakapagpagawa na ng halos 20,000 low to medium cost housing units ang PA Properties dito sa Metro Manila, Laguna, Batangas, Bulacan at Pampanga. Para sa chairman ng PA Properties na si Romarico Alvarez o mas kilala bilang Boss Bing, mahalaga rin para sa kanila na matulungan ang kanilang mga empleyado na matupad ang pangarap na ito. Kaya naman ginawa nilang abot kamay ito sa pamamagitan ng isang housing benefit program para sa kanilang mga empleyado. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, habang bata kayo, dapat mag-ipon na kayo at kumuha na kayo ng bahay. Kasi darating ang araw, napakahirap nang nagtrabaho ka, tapos hindi ka nakabili ng sarili mong bahay. Dito naman sa PA, meron kaming housing benefits. Pag more than 10 years ka, malaki na yung binibigay, more than 25% na yung binibigay namin discount. Tapos pag nag-15 ka, hanggang halos at cost mo na makukuha yung bahay. Kaya yung monthly amortization mo sa pag-ibig o sa bangko, napakababa, kaya-kaya mo. And sabi ko nga sa kanila, ang negosyo natin, bahay. Tayo, lagi natin sinasabi sa mga buyers natin, bumili kayo ng sarili nyong bahay. Ayoko nang dumating ng time na tumanda na ako, nagretiro na ako sa PA. Kayo, walang bahay. Yung iba nagkabahay, kayo hindi. Siguro dapat, ang unang-una dapat magkabahay, kayo. Kasi tayo yung para paniwalaan tayo ng mga buyers na yung brand natin, talagang maayos, tahimik at magandang bahay para sa pamilya. Lahat po ba ng empleyado nyo may ganitong klase ng pribilehyo? Lahat sila pwedeng mag-avail ng itong benepisyong ito. Actually ngayon, parang nasa 70 plus na nag-avail. Pati mga officers, naka-ano na rin.
Hangad ni Boss Bing at ng PA Properties na makatulong sa mas marami pa nilang empleyado na itinuturing na nilang kapamilya. Sabi ko sa kanila lagi, pag kayo pumasok sa PA, ito na yung pangalawa niyong tahanan, ito na yung pamilya niyo, pangalawa niyong pamilya. Kasi minsan, sabi ko, pag kayo nasa bahay, of course, nagtatalo kayo mag-asawa, nagtatalo kayo magkapatid, o tatay mo, nanay mo. Pag pumunta ka dito sa PA, dapat dito mo ihinga yung, ikukwento mo sa kanila para mabigyan ka ng magandang payo kung ano gagawin mo susunod. Pero na-imagine mo ba dati na yung nile-layout mong mga bahay sa mga marketing collaterals ay magkakaroon ka rin pala nun? Sa una, di ko talaga masasabi na magkakaroon po kasi nakikita ko lang subdivision, bago, ang ganda ng subdivision. Kasi kami pa mismo po yung nag-aayos ng mga model house. Di ko alam, yung susunod pala, bahay ko na, ako na mismo yung nandun na nakatira. Yun po. Hindi ko talaga in-expect na magkakabahay po. Talagang pinursige din ako ng mga boss po, ng management, na kumuha para makita rin ng ibang empleyado na hindi lang kami gumagawa ng bahay para sa ibang tao, para din sa amin. Gaganda ng mga bahay dito, no? Simple lang. Pwede yung tumira dito. At hindi lang yun. Maganda pa community. Malinis. Hanapin niya natin kung saan nakatira dito si Kuya Selvin. Mika. Tao po! Tao po! Ay, hindi ako naririnig. Tao po! Ay! Oh! Ba't nandito ka rin? Morning po. Ba't nandito ka? Dito rin po ako naka-assign, deliver po. Teka muna, akala ko bahay nyo to. Ito na yung bahay eh. Baka hindi ba ito model unit? Hindi po. Dito po yung site office po namin. So ba't nandito ka nga? Nagre-reliever ka Opo. pa? Sa property management naman po. Hindi ba dati, kanina lang andun ka? Sa marketing po. So, tawid-tawid, gano'n? Opo, pag gano'n po. Kung sino makakailangan, doon po kami nilalagay. Yung pala naman ano. Pero ang bahay nyo, malapit lang dito? Malapit lang po. Walking distance lang? Walking distance lang naman po. Lakarin na natin. Sige po. Oo, tara. Teka muna, yung bang opisina pwede iwanan? Meron naman po titingin dito. Andiyan naman po yung reliever din po isa. Sige, tara. Parang napasin ko Selvin dito, pare-pareho ng cut ng... Opo, townhouse po kasi siya. Townhouse ang Opo. style. Opo. Kaya na, layo na rin ang nilakad natin eh. Medyo po. Malayo pa ba? Ito na po. Ito na. Opo. Salon yan eh. Opo, ayan po yung part-time ng asawa ko po. Ganun ba? Maganda tong... Ito, pwede po pala ako hindi kaya sayang, katatapos yung magpagupit. So ito yung, anong parte to? Ito po yung sala po namin. Pero parang dito na rin yung... Opo, nag-import na po kasi gawa Ano ang pamagat ng salon? Marjalay po. Marjalay, ba't Marjalay? Pangalan po ng asawa ko, tsaka yung dalawang anak po. Magkasama. So ito yung business side. Opo, dito po. As pag may customer siya, nandito, nanood po kami TV. Ganun. Priority po yung business. Siyempre. Siyempre, ito may kita. Ito, mga ex-girlfriend mo to? Hindi po. Model lang po nung ano. Model. Patay ka sa misis mo. Nagtapos ng kursong beauty care si Joy. Nagtrabaho rin siya sa salon bago mag-lockdown. Kaya pala ang ganda ng kulay ng buhok mo eh. Si Mrs. Bato nga natin yan? Opo. Klase. Ito ba yung Mrs. mo? Ito po, ito yung asawa ko, si Joy po. Halika dito. Ito po. Gano'n na lang, Joy. Bawal daw handshake ngayon eh. So ito pala yung kanina pa pinagmamalaki nitong mister mo. Naka-jackpot daw siya sa'yo. Wow! So, hindi ka ngayon makakibo. Ayun. Ay, congratulations dito sa business mo ha. Marami kayong nagiging kliyente araw-araw? Opo, meron naman po. Tatlong hair. Basta hindi nawawalan araw-araw. Lalo siguro malakas itong nag-lockdown, ano? Opo, kasi po, usually po mga work from home, yung iba po, sa bahay na rin po talaga sila nagpapagawa. Ito pala, kaya pala meron kang mga ang tindi mo pala, Employee of the Year, 2017. Bali, 2 years po ako naging Employee of the Year. At hindi. Pagka ba Employee of the Year, may bayad?
Very white. May incentive po. May incentive. Tapos yun, yung loyalty award siguro yan, yung 15 years, ano? Apo. Ito pala yung mga anak mo eh. Apo, yan po Ito sila. Si Charles po, Charles. saka si Carly. Si Carly. Si Charles yung panganay. Apo. Ayun. So dito na sila nag-aaral dito. Dito na po. O kasi ano po eh. Sa Ito. schooling. Ito po yung sa anak kong babae. Pasensya na ha. Katuwaan lang. Heto na ang house raid ni Tunying. Ito, bakit kami helmet dito? Ikaw ba? Nag-motor ka ba? Ako po, pati asawa ko po. Dalawa po kami. So si Shider sa si Annie kayo. Yan, dalawa. Yung mga bata, huwag nyo muna pagmamotorin. Tapos maganda tong sapatusan nila na to eh. Tingnan nyo, transparent. Tapos ito, nakakahinga yung sapatos. Hindi mabaho ngayon pag nakakahinga. Kaya lang, napansin ko, lumalabas yung amoy, kaya dito rin sa labas. Pareho din. Tapos pagka may mga problema, tatawag ka lang sa pulis. Radyo Master. So ito naman ay CR po. CR. Ayun. Madumi yata. Alam mo, sabi nga nila, kapag ka daw, ito malinis yung CR nila. Tingnan nyo. Yun daw kalinisan ng bahay, masusukat mo sa dalawang lugar. Hindi sa living room, hindi sa kwarto, kundi sa CR, saka sa kusina. Pagka malinis daw yung CR sa kusina, malinis yung bahay. At ang malaki ang tsansa, malinis din yung nakatira. Ayan na, may natutunan kayo sa akin ha. Hindi ko tinuturo sa iba yan. Sa inyo ko. Parang nalaman niyo na. Ano kaya ulam natin? Ay, sorry po. Ay, sorry. Alam ko na kung ano ulam nila. Ito ulam. Wow! Pinakialam man pati yung ulam eh. Yung ulam. Ay, eto na, dumiretso na ako sa kusina, pambihira. Ano kaya ulam nila dito? Yun! Bangus! Naku, alam kaya ni Selvi na pinakikialam ako na yung ulam nila. Ritong bangus, kaya lang yung mga bangus dito, bata pa, dinali na nito si Joy. Ginisang ang palaya. Ito yung sinasabi ko, malinis yung kusina. Hindi naman halatang ngayon lang nilinis to ha. Malinis talaga. Nakaalam na ako dito. Ayos, very good. Very good si Joy. Very good din si Selvin. Selvin, itong term of payment nito, gaano katagal? Bali, inabail ko po to through Pag-ibig, 30 years po. 30 years. Opo. Bakit yung 30 years ang kinuha mo? Kasi 30 years po siya, although mahaba po yung length niya, pero yung hulog naman po monthly, magaang. Hindi kami hirap po. So pag ganun kagaang naman po, yung value naman pero tumataas po, pero yung hulog niya, hindi naman po siya tumataas. Di parang, kumpara, mas magaang siya kung uupa ka. Parang ganun ang nangyayari. Bagay kasi sa'yo na to eh. After po nun, sa'yo na. Sa'yo na, eventually. Ang pagtulong sa kapwa ang naging inspirasyon ni Boss Bing sa pagpasok niya sa ganitong negosyo. Nag-start kami 1993 as single proprietorship. May 3 hektarya tatay ko dito sa San Pedro, Laguna. Actually, hindi, kasi ang San Pedro is katabi ng Metro Manila. Pag bumili ka kasi sa Metro Manila, mahal na. So lahat ng mga developers doon pumupunta dito sa San Pedro. Ngayon, yung property ng tatay ko, naiwan yon. Halos lahat siya katabi sa division. Ang daming bumibili. Hindi niya binibenta. In fact, ako isa sa nagbulong sa kanya, benta nyo na para magkaroon tayo ng kotse. Nagalit siya sa akin. Sabi niya, hindi ko ibebenta yan, ibibigay ko sa inyo. So mula noon, ginawa niya, pinasubdivide niya yung property, pero hindi niya siya marunong magbenta. Hindi niya. Ako lang noon sa magkakapatid na naging ahente ng, nasa sales. Kaya sabi niya sa akin, subukan mo nga kung paano maibebenta to para magkaroon kayo, para may maibigay ako sa inyong Ilan po kayong magkakapatid?
Pito kami na yung, kaya lang yung isang kapatid namin noong 1987 na wala na. So, Then, bali-anim nung binigay niya sa akin yon, yung 2-point ring yon, siguro mga 2-3 months sold out. Talaga, kasi malaki demand. Ang laki ng demand. At saka isa pa, yung mga tao noon, sila pa yung lumapit at nakikiusap. Sabi ko, okay to nakakatulong ka, may CSR ka na, kumikita ka pa. At marami ka pa matutulungan kasi maraming brokers, maraming construction workers na magkakatrabaho, marami ka empleyado. Yung multiplier effect niya. Kaya sabi ko noon, parang gusto kong ituloy. Sabi sa akin ng tatay ko, sabi niya hanggang isa lang tayo, St. Joseph Man. Sabi ko nung matapos yung St. Joseph Man, tay, paano ho yung opisina namin noon sa bahay ang nagpapakain sa amin, tatay ko, 7 ata yung empleyado. 1, 2, 3, 7. Sabi ko, paano itong mga empleyado to? Pag sinaran natin, pag tinigil natin ito, wala silang trabaho. Sabi niya, paano gagawin natin? Hanap po ulit akong lupa. Doon na nag-umpisa. Hanggang sa dumami na. Sa empleyadong itinuturing nilang kapamilya, walang iwanan. Sama-sama sila sa hirap, pero sama-sama pa rin sa pag-abot ng pangarap. Ano po yung mga challenges nyo naman, lalo nung nag-uumpisa? Nung nag-start ako 1993, actually 1993 yung single proprietorship, 1994 na ma-incorporate to. Kaya 26 years kami this coming December. Boom ang real estate noon. Pagdating ng 97, 98. May financial crisis doon eh. Financial crisis. Opo. So, laki na utang ng hiraman ko sa bangko. Ayan, laki na ng obligasyon ko sa bangko. Tapos, ang empleyado ko pa, mawawala ng trabaho pag ako tumigil. Ando na naman yung isip ko, paano na itong mga to? Opo. Kumbaga, yung pagtatrabaho, pagpupursige ninyo, laging pasan-pasan nyo yung ibang tao, no? Oo. Kasi kasama mo silang katulog ka, kasama mo dapat sila sa hirap at ginhawa eh. Opo. Pag magandang takbo, share mo. Pag medyo mahirap, sama-sama na kayo sa hirap. Hindi pwedeng Alam niyo, yung tinitingnan ko yung St. Joseph Richfield kanina. Merong karatula dun eh, parang ilang karatula ang nabasa ko. Puro dream. Dream. Si Selvin, sabi niya, nangangarap daw siya magkaroon lang ng bahay. No, nagkaroon siya ng bahay. Kayo naman, katakot-takot na tao ang nangangarap na magkabahay. Pinakialaman niyo pati pangarap nila. Mga gaano karaming pangarap pa ho ba ang plano niyong matupad? Ano ba ang projection ninyo sa PA Properties? Actually Say kasi, 5 years, pag makikita mo sa dyaryo, ang backlog ng housing, 6.5 million. Tapos every year, nag-increase ng 10-20%. Then lahat ng mga OFW na nakakasalubilo ko sa airport, na umaalis at nagtatrabaho sa abroad, lahat sana, kaya na sinasacrifice nila yung pamilya nila, niiwan nila rito, para makaipon at makabili ng sariling bahay. Sabi ko, sana, in our own little way, makatulong kami kahit konti. Sabi ko nga, kung hindi nagkaroon ng pandemic, dapat gumawa kami ng 5,000 units one year. Sa taon na to. Pero yung 5,000 na yun, kung titignan mo sa backlog, napakaliit lang. Kung 6 million kanyo mahigit ang backlog. Napakaliit lang nun. Kaya sabi ko nga, kahit papaano, makakatulong ka. Marami kang matutulungan. Pero ngayon po, nagkaroon ng pandemic, nabago ba yung inyong yung target po na yun? Oo, medyo siyempre, ngayon nagkaroon ng pandemic, medyo one step backward ka. Kasi hindi naman lahat makapagtrabaho ng 100%. Siyempre, ang bangko nag-wait and see rin kung ano mangyayari. Tapos yung mga tao, hindi lahat 100% nakakapasok kasi medyo takot pa sila dahil ayaw nila kung ayaw nila magkasakit, ayaw nila mahawaan din yung pamilya nila. Siyempre po. So siguro yan, next year, balik sa normal yan. Ngayon, patuloy sa pagsusumikap si Selvin para sa kanyang asawa at anak at itinuturing na pangalawang pamilya. Sa ngayon naman po kasi hanggang sa kaya po ng may bibigay ko, lahat po ng knowledge, sinishare ko po sa company. Para dire-diretso po yung improvement at yung growth ng company. O ano pakiramdam nyo na dito kayo nakatira ngayon sa St. Joseph? Masaya po. Anong ano yun? Sige. May bago po kami mga
kaibigan. Kung i-compare niyo dun sa dati niyong tirahan, Mami Joy. Mas maganda po dito kasi tahimik po talaga. Mm-hmm. Compare po dun sa dati namin. Saka yung kinukwento nito si Selvin sa akin Yes, sir. grabe pala yung tubig dun eh. Opo. Kwento pa lang, natakot na ako eh. Siyempre, para sa inyo, sa pamilya. Gano'ng kalaking tulong sa pamilya niyo, Selvin, ang PA Properties? Malaki po talaga siya, kasing malaki. Kasi nabago po lahat yung ano namin. Sa pamilya po, ito, nakita niyo naman po, nagkaroon kami ng bahay, napag-aral. Medyo, hindi naman sa ano po, maganda yung buhay namin yung estado. Kahit naging pandemic, nakakatawid naman po kasi pinapatawag pa rin kami, nagkatrabaho kami. Hindi kami nasisiro kahit pa paano. Saka yung nabanggit mo, yung mga naipundar ninyo sa pamilya. Lahat po yun, gawa nung nagkatrabaho ko. Doon sa PA din po. Tulong nito. Si Boss Bing naman, saka yung PA Properties, humaharap man sa pagsubok na dala ng pandemya, patuloy pa rin sa pagtupad ng pangarap ng mas marami pang empleyado at kapwa Pilipino. Paano ba matupad yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay? Ito lang, kwento ko sa'yo. Sa Alabang, may nagmamanicure sa akin dyan, may nagpe-pedicure, may naggugupit ng buhok. Lahat yun nakakuha ng bahay sa akin. Ganun po. Kasi lagi kong, pag nagmamanicure, lagi ko unang tanong, may sarili ka ng bahay. Di siyempre, sabihin, ang sagot nila, wala ho. Ba't di ka kumuha ng bahay? Mahal. Hindi mahal yun, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. So, kakabalik-balik ako, etong babayaran mo lang isang buwan, eto lang. Ganun lang ba ho yun? Oo, ako. Pag sinabing 1 milyon, 2 milyon bahay mo, hindi mo babayaran buo yan. Huhulugan mo yan. Tapos, yung sinasabi ng 15, 25 years, naka-fix na yun. Yung kita mo naman nadadagdagan. Kaya pag nung minsan nga dito sa Brunos, may nakadaan sa akin na barkada. Kasi meron isang nagmamanicure sa akin, meron isang nagpe-pedicure, at saka meron isang naggugupit. 3. Sabi sa akin, pare, parang gambling lord. Sabi ko, hindi, lahat siya ako nakakuha ng bahay sa akin. Gusto ko lahat pagbigyan para ako pandagdag sa monthly amortization. Yung iba, nakadalawa na. Sabi niya, pati nag-alter ng pantalon ko. Kumbaga kung sino yung mga ordinaryong tao, pagka talaga naintindihan nila, okay, paliwanag nyo sa amin na maiintindihan namin, pati na nanonood sa atin, o baka kasama itong mga kasama ko na ito na wala pa sariling bahay, paliwanag nyo sa amin, kumbisihin nyo po kami na makabili din po ng bahay kahit nga ba hindi malaki. Kaya una-una, pag narinig mo ang presyo na 1 million, 2 million, hindi mo siya bibiglain eh. Ang unang tatanong, magkano reservation, magkano equity, magkano mandaman, ano mga dokumento. Sigurado naman sa'yo, yung mag-aalok sa'yo kami. Kaya kami naandito, kaya kami may mga sellers, may mga ahente, may mga brokers. Tutulungan kanila kung paano gaanuhin yung mga dokumento. Kasi kalimitan ng mga buyers, hindi naman alam nila kung paano mag-ayos ng dokumento kasi busy sila sa pagtatrabaho eh. Di ba? Kaya minsan, ang sasabihin namin, kunan mo to, katulad ng mga OFW, kunan mo yung passport mo, yung contract mo, yung padala mo sa amin, ayusin namin. Pagdating sa'yo, pipirmahan mo na lang. Ayun yung mga ganon. Then sinasabi ko nga lagi, kung bibili ka ngayon, kung bibili kang bahay ngayon na, kasi kung bukas pamahal ng pamahal yan. So madaling sabi, ito pong investment sa real property, sa pagbili ng bahay, ay isang napakagandang investment. Maganda investment. Na pwede mong iwan sa anak mo. Sa manugang mo. Sa apo mo. Sa apo mo. Sa apo mo. Kaya nga, di ba? May tagline namin yung kasama sa pangarap mo. Tama po. Mga ka-tune-in, ang isa po sa mga karanasan ko at sigurado karanasan nyo rin na pinakamahirap na mangyari sa ating buhay, yung bang nakikitira ka o wala kang sariling bahay. Kaya talaga namang napakasarap namnamin kung ang pangarap mong magkabahay ay magkakaroon ng katuparan. Pero dapat po nating tandaan, yung pangarap na yon, tayo din ang gagawa ng paraan para matupad. Ano ang susi o sikreto? Magsipag, magtiyaga, at maging buo ang loob sa pagdedesisyon. Shout out sa inyo mga ka-tune-in! Thank you for watching! Grabe!
Napakaganda nitong bahay na to. Sigurado ko na-inspire kayo. Ano, gusto niyo magkaroon ng bahay na gaya nito? Akin na to! Oy, huwag niyong kalilimutan ha, mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-like po yung video na to at i-share sa mga kaibigan nyo para mas marami pong mangarap at makabuo ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay at tahanan. E paano? Bye! Happy weekend! Woo! Akin na to! Boss Bing, akin na to! Boss Bing, akin na to! PA Properties, akin na to! PA Properties! Woo!